Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the 30 Hulkbuster. So na-prep ko na to. Ang gagawin lang natin dito, nag-mask tayo ng minask natin yung mga LED sa eyes and sa chest and sa likod para hindi siya may sprayan ng paint. Para pag nilagyan ng batteries, ilaw pa rin yung LED. Pero dito sa legs, ang gagawin natin dito, ipipaint natin to na merong LED paint effect. So painted yan. Tapos ang primer na gagamitin natin dito ay number 4 flat black. So yung paint scheme na gagawin natin dito, military green version. Okay? So yun lang mga ma'am sir, balikan ko kayo kapag na-prime ko na siya. Okay, done na tayo sa flat black na primer. Now, ang gagawin naman natin, mag-apply naman tayo ng Hero Paints na gunmetal paint and steel. Mix natin tong dalawang to para makapag-add tayo ng weathering layer of weathering. Okay? Mix lang natin. Shout out to Hero Paints for sponsoring this video. Thank you very much for sending these kinds of metallic paints. Super nice. And ginagamit ko itong mga metallic paints na to for dry brushing techniques. Okay, for dry brushing, i-dab ko lang tayo ng paint dun sa palette. Tapos tanggalin natin most of it. And then i-drag lang natin yung paint across the surface para mag-create siya ng layer of weathering. Ma-emphasize yung mga sculpt. Yan. Diba, parang dinadrag lang natin yung paint dun sa armor plates. Tapos hindi na malalagyan yung mga parts na malalalim. Kumbaga makukuha lang natin yung mga tatama lang yung paint dun sa mga edges. And kung madiin yung hagod nyo, malalagyan ng paint naman yung mga recessed parts o yung mga malalalim na parts. Pero kung drag mo lang na in one direction, ang malalagyan lang yung mga nakaangat na parts. Alright, we are done with the dry brush layer now. Yung next na step naman na gagawin natin, yung camouflage pattern na. So, if you are going to break down the camouflage pattern, so it's just a combination of all layers. Siguro mga 4 layers yun ng different colors. First color na gagamitin natin yung darkest. So, heavy green muna, and then gunship green, tapos camo brown and light camo brown. Yan. So, ito yung 4 na colors na gagamitin natin. So, okay, darkest layer muna. Darkest color pala muna. Okay, apply natin dito yung dark green, heavy green na paint sa kanyang chest armor. So, yung pattern ng camouflage, para lang siyang layer, para lang siyang shape ng mga clouds or worms. Yun lang yung gagawin nating shapes. Very irregular, very random. Hindi kailangan super perfect. Just need to add some blotches of paint dun sa surface. Then that's it. Next layer na. And then yung next color naman, gunship green. So same lang yung process. Ganun pa rin yung mga shapes na i-paint natin. Very irregular shapes. Okay. Ang technique lang dito, mag-overlap lahat ng shapes na ina-apply natin para magkaroon siya ng pattern. So yung pattern na yun yung camouflage na design natin. Alright, next na color na gagamitin natin ay camo brown. So this time medyo mas fine na yung strokes natin kasi second to the last layer na to. So mas horizontal yung patterns na ginagawa ko and mas fine. And then after that, pwede na tayo mag-apply ng gold para sa mga metallic parts. Para lang mayroon tayong color separation or contrast. Okay, natin dito.
Tapos paint na natin yung mga repulsor blasts niya or your repulsor hands niya. Okay, gagawa tayo ng gradient. So blue muna, ito muna yung gagamitin natin color. So darkest muna and then cobalt blue, coral blue pala, and then white. Okay, first cobalt blue muna yung gamitin natin. Okay, so dry brushing method lang din, start tayo sa center. And then outside. Dry brush outside. Okay, palabas. From center to outside of the diameter. Yan. Okay lang mag-extend para merong effect ng glow effect, ng glowing lights. Okay. Okay, after ng coral blue, ito naman, cobalt blue pala yung first. Coral blue and white naman yung mix natin para magkaroon tayo ng lighter shade of blue. Okay, puro dry brushing technique lang din to mga moms. Restart din tayo sa center. Okay. Then palabas. Okay, next na color, white naman. So, ganun lang. Layers and layers of paint. From darkest to the lightest. Okay. Okay, next we can add more weathering effects using a sponge. So, flat black na paint lang yung nilagay ko dito. Dadab lang natin siya dun sa surface. Okay, para magkaroon siya ng maliliit na speckles. Usually dito yan sa corners. So yan mga ma'am sir ma'am, done na yung ating Hulkbuster 3.0 custom repainted na action figure. This is die, alam ko may mga die cast parts to. Thank you very much client from Jen San. Sobrang thankful na nakapag custom repaint ako ng 3.0 na Hulkbuster. Medyo mabigat siya. Wala namang nabago sa sa articulation. So explain ko ulit yung proseso kung paano ko ginawa. Nisprayan natin to ng flat black na primer, tapos nag dry brush tayo ng gunmetal, and then after that we did the camouflage paint. So heavy green muna, gunship green, camo brown, and then light camo brown, and then we added the gold na mga sections and silver sections, brown camouflage dito sa kanyang bracers or arm guards, tapos light effects. Yan. Painted light effects sa lahat ng LED dito sa sa paa. Ayan, pati dito sa ilalim. Kasi wala namang LED dito sa hindi umiilaw talaga to. May ilaw lang itong nasa chest and nasa eyes, pati nasa likod. Ayan. Naka-mask na rin yan, so if ever maglagay si client ng battery, iilaw pa rin yan. Minatch ko lang yung light effect din dito kasi kunwari napailaw ni client to tapos wala namang talagang ilaw to, hindi cohesive yung light effect nya. Okay, so yun lang mga ma'am sir, that's it. Ito ang ating Hulkbuster camouflage na military green na 3.0 na action figure. Pati pala itong mga alt hands meron na rin siyang repulsor light effect. So yun mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.